gaano kataas ang iyong saya o lundag o gaano ka kaya kaaga pag ikay binigyan ng 1 million ngayon? Sa 1 linggo, maaga ba kayo pag nabigay ng 1 million ngayon? Hindi nga, baka hindi na tayo magkita-kita. yan yung gusto kong yung malinaw sa atin. Ano? Bago na yung church building natin, dapat bagong sistema na. Amen? Agahan na ho natin at yung mga dumarating na late, sikapin nyo na huwag nang malate. Amen? Huwag himaga. Sabi nga ng parot luma. Dati rin. Yung floor manager, dumating na maaga. Amen? Sino may floor manager kanina? Mga sunger, ay sikapin natin na maging presentable yung ating worship. Tandaan mo natin, may nag-iisang audience lang sa church. Hindi ka audience. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, you're not audience. Hindi ikaw ang tagapanood. Sino yung nanonood sa ating worship? Ang ating hari at nag-iisang Panginoon. Kung meron bang nararapat sa ating pagsambat, pasasalamat, siya yun eh. Ang daladala natin ay handog na papurit pasasalamat. Sa tuwing papasok tayo sa sambahan natin, gawin natin maayos yung ating puso. Amen? Isang katulad ng narinig nyo kanina sa patutuan natin, isang napakalaking pribilehiyo na maglingkod sa Panginoon. Alam nyo kung bakit? Milyon at bilyon ang tao sa daigdig, pero isa ka sa pinili ng Panginoon. Ano naman sa Diyos kung wala ka at hindi ka naglingkod? Hindi mo mapagmamalakihan ang Diyos. God is still God and the same God kahit wala ka sa church. Lagay mo yung sa kokote mo. Tuloy ang gawain, tuloy ang propagation ng kingdom, pero iiwanan ka ng Diyos dahil hindi ka nag-take ng opportunity para maglingkod sa Diyos. Kaya nga kami ganyan, yung nalalabing buhay at lakas, para sa Diyos yan. Walang halong panghihinayang. Lahat na ginagawa natin. Kaya ganoon mo, yung offering time, sa Diyos yan eh. Pero sa offering time lang, nagkakaroon ka ng pagkakataon, opportunity na makapagbigay sa Diyos. Nasaan ang Diyos? Nasa langit ang Diyos eh. Pero nagkakaroon tayo ng opportunity na mabigyan ng Diyos, mapakain ng Diyos, mabless ang Diyos. Kaya naman kung tayo pagpalain naman ng Panginoon, ganun din. Sagana, siksik at tiglig at umaapaw. Bakit? Kaya nga nandito ka ngayon, malusog ka. Pinagpala ka ng Diyos sa isang linggo. Yung mga nanganak ng maayos at patuwasay. Yung mga anak pa lang, sige, maayos din yan. Pero huwag mo kakalimutan ng Diyos. And everybody said, so bago ako magtuloy-tuloy ang sermon, hindi po akong speaker. Ang ating speaker ngayong umaga ay yung aking best friend. Yan. At hindi ko alam siya pala testimony, no? At least nagtuloy-tuloy na rin. Pero pinili ko siyang mag-share ng aking sermon kasi nung nauna ko siyang makilala, tahimik to eh. Ngayon na lang ito maingay. No, kasi yung mga babae, talaga bang mga babae maingay? Kasi sabi nga ng mga nagpapakasal, Pastor, gusto ko na pong lumagay sa tahimik. Totoo ba yung mga lalaki? Ibig sabihin, magsisimula na silang mananahimik. So lahat po ng mga tahimik sa lugar nito, palapakan natin ang Panginoon. Let's welcome ate, yan, friend, at ang ating pastora, ate Amy. God bless you. Pakapo na po kayo lahat. At sandali lang siya mag-preach. Amen. Magandang lalaki at babae po kayo. So, totoo po yung sinabi ni Pastor na mas gusto ko po nakatahimik lang ako kahit sa nagsasalita. At dati ho talaga, pagka magsasalita lang, sasabihin ko sa kanila, pakantahin nyo na lang ako. Kasi doon sa kanta, at least alam mo na yung mga kasunod. No? Pero pagka pala ang Panginoon ay dumating sa ating buhay, hindi pwede na nakatahimik ka lang. Kailangan i-share yung kanyang kaluhatian at yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya yun po yung nangyayari sa akin ngayon. At pasensyahan nyo na po yung testimony kanina. Alam niyo ba yung mga gumagawa ho niya, nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. From Monday to Saturday, yung iba. At nakita ko na talagang 1 o'clock na ay talaga nag-uusap pa sila. Maaaring nakatulog na sila nung kanilang pag-uusap. Kala nila nag-uusap pa ho sila. Ayan. Pero nakita niyo naman yung
pagnanais na makapaglingkod sa Panginoon in the very best, no? Kaya salamat sa Panginoon. Sino po masaya ngayon? Uy, talaga, parang convinced, no? Parang, sabi kasi ni Pastor Marcelo, pagka, nakalimutan kasi namin ni Pastor Marcelo, pagka sila ay nakatingin sa'yo, gusto ka nila. Ewan ko lang ho kung totoo sa inyo. Kasi nakatingin kayo sa akin lahat. Or, previously, ay alam nyo na pagka ako na yung tumayo, dapat nakatahimik kayo. Tama ho ba yun? Tama ba? Pero pag si Pastor, mas tahimik. Ayun. Okay, so salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ay malulhati sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa mga pagbabago sa aming buhay, Ikaw ang mahayag, Ikaw ang mataas, Panginoon. Sapagkat kung Ikaw ay mag-glorify, ay aming mararanasan ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, sa school po, huwag po kayo natakot, di mo ako ganun parang nakakatakot po ba? Sige, papasayahin ko muna kayo para mawala yung inyong takot. Kasi, pagka hindi nyo napakinggan, pag tinanong kayo mamaya sa take away, malayo ang mga sagot nyo. Kaya dapat nakikinig. Amen po ba? Sabi sa school, kailan tumatahimik? Kapag magsasalita. Tuloy ayaw nyo sumagot. Pagka tumatahimik, kapag may nagsasalita. Ayun. So, ibig sabihin, pagka po nagsasalita ang isang tao, kahit hindi po ako, kahit sino po, kahit bata lang yung nandito, pinakikinggan. Amen. Amen. At dito sa church, pinakikinggan po lahat. Amen po ba? Okay, so dahil nabanggit po natin yung katahimikan, no? Sabi ko, gusto ba't ako mag-share dito? Kasi mas tahimik ka sa akin, sabi niya. No? Kasi, pero may pagkakataon, bumabalik, kung ano talaga yung nakalakihan mo na, no? May pagkakataon na talaga nakatahimik ka lang. Amen po ba? So, ang ating pag-uusapan, bakit mahalaga na manahimik? Mahalaga po ba yun? Minsan. Ayan. So, minsan, kailangan nating manahimik, kailangan natin ng katahimikan. Amen po ba? So, sabi dun sa tinignan ko, silence means complete absence of sounds. Yun. So, ibig sabihin, pagka tahimik, walang naririnig. Para na yun. Ang tahimik nyo, hindi po ako masyado sanay. Dok, sanay sa inyong tahimik. Okay? So, may kakilala mo ba kayong tahimik? Huwag nyo nang tingnan. Naroon lang ang Pilipin. At tao na pagkasabi, may kakilala ba kayo? Opo. Maganon pa. Tapos nakatingin doon sa tao na gusto niya sabihin yung kakilala niya. Pero may kakilala din ho ba kayo na sobrang napakadaldal? Lahat ng sabihin mo may sagot. Alam mo minsan? Tulog na. Kahit natutulog. Alam mo kahapon po, nagpa-blood camp kami ni Pastor. Ay, ang ganyang katahimik po. Tapos may dalawa doong babae. Babae? Naging kapapa. May babae po doong dalawa. Nalaman ko na kung ano yung buhay niya. Nung ako kami ay nagpunta si ate, binigyan ako ng 5 sapatos. Mabibigyan kita ng dalawa yung pareho tayo para pagkasunod, magkamukha tayo. Lahat narinig ko na. Oh, hello, anak, kakain tayo, sa labas ngayon, sabi ni ate. May pasok ka ba? Bakit pwede mong gawa ng paraan? Grabe, ang sakit, kaya alam niyo nung yung time na sumasakit yung tenga ko. Talaga minsan, pagka kung kailan kailangan na kailangan na hindi mangyari sa'yo, naman nangyayari, no? Nung time na lumabas, nagpalabas si Mayor, gusto kasi niya bago magpasukan ay makapag-swimming yung mga apo niya. So, nagsamahan naman kami. Sukat namang sumasakit ang tenga ko, natapat naman ako dun sa isang babae. Hindi ko kilala. Naikwento na yung buong buhay. So, makasakit yung tenga. Nakikita ng mga kabataan, nakaganon ako. Pero siya, daldal pa rin ang daldal. Amen? So, kailangan po talaga, paminsan-minsan, tayo ay manahimik.
Amen po ba? Alam niyo ba sa medical, pagka ini-stethoscope itong likod ninyo, ay dapat hindi siya yung may gumagaralgan. Wala siyang naririnig. O wala siyang gumaganon. So, ibig sabihin, pag may naririnig, there's something wrong. No? May problema sa loob. Amen po. Kaya pagka ganoon ay marami nang sasabihin yung mga doktor. Amen po ba? O ito po ang kailangan nyo, ito yung gamot. Ang daing niyang i-recommend sa'yo. So, pagka naman ng isang tao ay usually yung mga nagko-convulsion sa hospital, may binibigay na gamot dyan pampakalma. Kasi nagwawala siya. No? Maingay siya. Bakit? Kasi may problema sa loob. At alam niyo po ba, minsan po may mga tanong sa atin na hindi natin kailangan laging sagutin. Amen po ba? Pero bakit, sabi niyo kanina, pagka may nagsasalita, ay dapat nakatahimik. Sinarinig ko, bakit minsan yung mga babae doon sa bahay, ang iingay. May nagsasalita nga yung asawa mo ang ingay-ingay mo. Tama po ba? So dapat, pag may nagsasalita, nananahimik. Pero yung pananahimik natin, dapat meron tayo naiintindihan. Amen po ba? Baka nananahimik ka, yung kaisipan mo naman, mamaya, mag-melt tea kami mamaya, saan pa ba kami? Ang layo naman ang kaisipan mo, no? So, alam niyo ba, kahit si Lord nanahimik din, no? Kaya nga po mayroong silent years. Kahit doon sa judge, no? Sabi doon, in those days when there was no king, no? Nahimik din sila. So, bakit po ba mahalaga ang manahimik minsan? Ito po yung sabi nila. Kasi po, pag tayo'y nananahimik, nakakaisip tayo ng magaganda at mga bagay at idea. Amen po? So, alam niyo ba, minsan may pinanunood si Pastor. Kay Bitoy ba yun? Yung nagtaka pa yung babae, ha? Bakit nalaman mo na meron akong ganyan? Kasi alam niya kung saan pa nakalagay. No-hold up siya pinasok siya sa bahay. Bakit alam mo? Bakit di ko malalaman? Pinost mo kaya? Diba? Kasi minsan tayo, lahat na lang, no, ng nararamdaman natin, ay nandoon lahat. Kaya minsan, kahit malayo, alam mo yung ingay niya. Naririnig mo kasi nakikita mo doon sa kanyang wall. Tatlong bagay, bakit mahalaga po yung katahimikan. 3 things why silence is important. Una, when you are silent, you are safe into problems. Amen? Amen. May kwento, narinig ko kay Father, no? Meron daw isang rebelde dun sa Russia. At dahil siya rebelde, ang naging hatol sa kanya ay bibitayin. So, nung time na siya ay bibitayin na, so nakatali na siya, ay bigla namang nalagot yung tali. Yung nakahang na siya, diba? Gumaganon-ganon na siya, nalagot. Ano sabi ng mga tao? Yun ay ano na ng Panginoon, no? Na maaaring hindi nais ng Panginoon na ang tao na yan ay mamatay, no? Sa ganyang hatol. At nalaman niyo nung king, kaya binigyan siya ng pardon. Hindi na siya bibitayin, ikukulong na lamang siya. Ang problema, habang dinadala siya dun sa selda, madagdal pala tong tao na ito. Sabi ba naman, ano ba naman itong problema ng ganito ba talaga sa bansa na ito? Yung mga panali ninyo, palpak?
nakarating ngayon sa hari. Sige, bitayin uli yan. Then natuluyan siya. Tama ho ba? Na minsan, o madalas, no? When you are silent, you are safe into many problems. Alam niyo ho ba, doon sa kwento ni Pastor, kung may aso na Christian, may kabayo din na Christian. Alam niyo ba yan? Talagang serious. Okay, ito yung kwento ng kabayo. Pakinggan niyo, baka ito lang matandaan niyo. Kasi kwento ni Pastor to yung magkumpare, nanghiram si kumpare ng kabayo. So sabi niya, sige pare, pinahiram siya, ganito lang pare, meron niyang technique kung paano mo gagamitin yung kabayo. Okay? So pagka gusto mong patakbuhin, Kristiyano yung kabayo, dapat sabihin mo, Hallelujah. Yan. Tandaan niyo ha? So pagka ito'y pahihintuin mo, thank you Lord. Tandaan niyo, baka mamaya tumakbo kayo. So pagka pagpatutulinin mo siya, pagka madadaliin mo, ano tawag doon? Pag gusto mo, pag mabilis siya, sabihin mo, thank you Lord. Yan. Pero pagka pahihintuin mo siya, praise the Lord. Ano pala si kumpare? Meron mga bukang bibig. Tayo mga Kristiyano, minsan may mga bukang bibig. Ano? Minsan, hirap na iba. Iba yung bukang bibig. Mabaho. Eto na. Iniwanan na ni kumpare. Nasusundan niyo ba yung kwento? So, itong number 1 natin, yung pagiging silent, ay nalalayo ka sa kapahamakan. Amen? Eto na. Di niya ngayon maalala. Ano ko nga ba ito patatakbuhin? Dahil namang instruction ni pare. Ay, oo nga pala, yun pala. So, tuwak mo na yung kabayo. Kasi nag-hallelujah siya di ba? So, pag patatakbuhin, dapat hallelujah. Sa'yo naman, di pa tapos, tawa ka na ng tawa. Baka naman, ano? So, nung nag-hallelujah siya, tumakbo yung kabayo, kaya lang nababagala naman siya. So, ang kabayo, usually dito wala nang kabayo Kasi mga pantay-pantay niya, usually ginagamit siya sa bundok. Amen. So, nasa bundok ito, no? So, gusto niya tumulin. Iniisip niya talaga kung paano patutulinin yung kabayo. Thank you, Lord! Naisip niya, tulin yung kabayo. Tulin, grabe. Sobrang tulin. Alam mo yung pag sobrang tulin, yung nag-iwahiwalay na yung pisngi mo dito. Pag bumunga ka, gano'n yung bibig mo doon. Gano'n katulin. Pambihirang malayo pa lang siya, nakita na niya may pangin. Ako, hindi niya ngayon maisip kung anong sasabihin para huminto yung kabayo. Buti na lang. Ito pala yung bukang, buti na lang, naalala niya. Praise the Lord. Uy! Biglang humintong gano'n yung kabayo. Parang yung bangin. Tapos eto siya, grabe. Buti na lang naalala niya. Ang bukang bibig pala niya, thank you Lord. Nung paghinto, uy! Buti na lang, thank you Lord. Lalaglag pa rin siya. Grabe. Kaya minsan, yung pananahimik nalalayo ka sa disgrasya. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung nananahimik yan. Alam niyo, minsan, pagka naman sobra ng tao, minsan pag tahimik yung lumabas, delikado din yun, di ba? Problema din yun. Amen? Sabi po sa Proverbs, whoever keeps his mouth, keep him from troubles. Sabi ng mga matatanda, less talk, less mistake. Pero tayo, ang salita, minsan na ipapasa po natin sa iba. At pag yan naipasa, nadadagdagan. At sa bandang huli, ikaw ngayong napapasama. Sabi sa Proverbs 11:12, he who despises his neighbor lacks sense, but a man of understanding keeps silent. Tingnan mo nga yung katabi mo, tahimik ba yan? So para tayo ay malayo sa anumang disgrasya at problema, may pagkakataon dapat tayo manahimik. Amen. Number 2. Ayan, talaga lang na tayo sinusulat nyo ha? Kasi saglit lang tayo. When you are silent, you are powerful. No? Bakit? When you are silent, you are wise.
And when you are silent, you are strong. Pag minsan pinapansin niyo yung may ingay, no, lalo pagka nasa bus ka, sa daan, nasasabi mo tuloy, di ba minsan nasasabi mo, parang wala namang pinag-aralan yun, di ba? Pagka maingay. So it means lang na pagka maingay, wala kang control sa sarili mo, ay hindi ka disiplinado. Hindi ka tulad ng tahimik, no? Ay disiplinado. At kapag maingay ka, nasasabi mo yung mga hindi dapat sabihin. Nangyari na ho ba yun sa inyo? No? Kaya yung ibang tao nalalaman na lahat ng problema mo. At minsan, maaaring gamitin ito ng ibang tao sa iyo. O para gamitin ng laban para sa iyo. Minsan, may plano ka, no? Kasi yung plano mo na nasabi mo sa iba, narinig nila, yung iba na iinggit. No? Yung iba naman, nagagalit. At syempre, pagka nainggit na yan at nagalit, sisirain ka na yan. Amen po? Sabi sa Proverbs 17:28, ang mangmang na hindi madaldal ay isiping marunong kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tikong. So minsan, kaya papansin nyo sa school, di ba sa school yung tahimik usually yung mga matatalino, no? Tahimik lang yan sa teacher. Pero matalino yan. So iyan din ang sabi ng Biblia, no? Yung mangmang na hindi madaldal ay iisipin mong marunong. No? Kaya minsan, iba, kaya lang ganun siya kadaldal kasi gusto niya itago na wala siyang alam. Diba sa school, kung sino madaldal, yun yung mga kulela. Kasi ipinangtatago niya sa kanyang kakulitan o sa kanyang kawalang alam yung pagiging madaldal niya. No? Amen po ba? Pero sabi po sa Bible, even a fool who keeps silent is considered as wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. Ibig sabihin pala, ang silent type na tao mas iginagalang. Pero yung maingay, mahirap makakuha ng respeto. Kahit sa bahay na lang, pagka yung isa sa nanay at tatay, minsan nawawala yung respeto ng magulang. Pero alam ko, hindi lang babae madaldal, may lalaki din madaldal. Kaya minsan nawawala din yung respeto. Kasi nga, usually kasabihan pag lalaki tahimik, yung babae ang madaldal . Pero pagka minsan na sobrang daldal ng lalaki, bumababa din yung kanyang dangal, no, sa kanyang mga anak. So, dapat po pala, paminsan-minsan, no? Kaya nga, nagkaroon ng nariring, di ba? Gulatin mo sila. Manahimik ka lang. Gulatin mo kaya yung mga nasa bahay. Manahimik ka lang. Baka kapain ka. Ba? Pero ka bang lagnat? Di ba? Magulat siya dahil dumadaldal. Ay, nawala yung kadaldalan mo. Amen po ba? So, kung gusto mong mas malakas ka, mas matalino ka, mas marunong ka, learn to keep your mouth shut. Amen? Because the Bible says, deep water is silent. Because according sa Proverbs, clean water runs deep. No? Pagka daw maingay, yung tubig, mababaw. Tama po ba? Mababaw lang yan. Pero pagka tahimik, malalim yan. Tingnan mo yung katabi mo. So, ibig sabihin malalim, nag-iisip yan, no? Kaya malakas. Marunong yan, no? Malalim ang isip, marunong yan at may control sa kanyang sarili. Amen po? Nakukuha niyo po ba? So, ang una, ano po ang una? When you are silent, you are safe into problems or troubles. So number 2, when you are silent, you are powerful. No? Hindi nyo napapansin kahit si Lord, mas, di ba ano yung kinakanta natin?
In the secret, in the quiet place. So, ibig sabihin, pag secret, Tahimik. tahimik yun. Meron ba nagsisecret na, hindi na sikreto yun. Abula. Kaya pagka palakas ang bibig, di ba? Pagka yung madaldal, sekreto na, nailalabas pa. Meron kayong kakilala nyo na, oh, yan mo sabihin. Amen? Amen po ba? So, dapat, para maging powerful ka, you need to keep silent. Amen? So, pagka tayo nagiging maingay, nawawala yung ating control sa ating sarili. Pero pagka tayo tahimik, nakikitang tayo yung disiplinado. Kapag maingay ka, di ba, sinasabi, parang wala kang pinag-aralan. Yan ang mga sinasabi minsan ng iba. Amen po? So, sabi po sa number 3, nakuha niyo na po ba? It is more important to be silent sometimes because become more closer to God. You become more closer to God, no? Kasi pag maingay ka, di ka makalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi mo marinig si Lord. Kaya alam niyo ba, pagka nandun tayo sa ating mga quiet place, hindi lagi ikaw yung daldal ng daldal. Lord, 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 Lord. May pagkakataon na kailangan manahimik tayo para marinig natin ang boses ng Diyos. Amen? Tapos minsan sabihin, bakit si Lord, hindi ako sinasagot ni Lord? Eh, paano daldal, nagsasalita siya, hindi mo na siya narinig. Amen? So sabi sa Exodus 14, verse 14, the Lord will fight for you. Only have to be silent. Kapag may problema ka. Amen po ba? Sabi din sa Psalms, be still and know that I am your God. No, ano sabihin, be still and know, i-recognize, maintindihan natin that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So sabi naman po sa Job, sa kay Job, chapter 2, verse 13, so they sat down on the ground with Job for 7 days and 7 nights, and no one spoke a word to him, for they saw that his pain was very great. Minsan, alam niyo po ba, silent is the best response to another person's suffering. Kaya minsan, pagka dumadalaw tayo dun sa mga kapatid natin, lalo minsan mas madalas pagka may namatayan, di ba dahil mong sinasabi, pero minsan mas nakakatulong yung mananahimik lang tayo. Kasi minsan, ako, ganun, kaya-kaya mo yan. Ako nga eh. Yan ang mahirap sa atin minsan sa tao. No? Kaya madalas kong sinasabi kahit sa kababaihan, hindi mo pwede ikumpara ikaw sa iba. Kasi minsan, kaya mo yan, pero siya, maliit na bagay niya, hindi niya kaya. Amen po ba? So, silent is the best response to another person's suffering. Amen po. God speak to us in silent. Ang problema natin po ngayon, mga panahon nito, ang iingay. Kaya kahit po minsan, may pagkakataon hindi natin madinig. So, paano makikita na lang natin, no? Na yung problema niya, nalalaman mo na lang, kasi nakikita mo sa wall, nakapost lahat ng problema, no? Nagalit doon kay nanay, nakapost. Nagalit kay ate, nakapost, no? Pero alam niyo po ba, hindi naman tayo matutulungan, no? Pagka sinabi mo yan, pinost mo yan, sa halip, pagpipiestahan lang tayo ng mga nakakakilala sa atin o ng buong mundo. Di ba kaya minsan may pinost ka lang, ang dami nang nagre-react, hindi mo naman kilala yon. Tama po ba? Kaya pag may problema ka, sabi mo sa katabi mo, kapag may problema ka, manahimik ka lang. Sabi mo sa kanan, kapag may problema ka, manahimik ka lang. Sabihin mo din dyan sa nasa likod mo. No? Kapag may problema ka, manahimik ka lang. Kasi ang Diyos ang magbibigay at tutulong sa iyo. Amen. Ano man ang problema natin, ano man po ang problema nyo,
Problema man yan sa asawa, problema man yan sa anak, problema man yan sa trabaho, sabihin natin sa Diyos. Amen po. Problema man yan sa sakit mo, sa Lord mo lang isumbong. No? Huwag kay tulpo. No? Kay Lord mo lang isumbong. Open your heart to the Lord. Then He will fight for you. Naalala niyo po ba si Joseph? Hindi yung si Joseph namin. Si Joseph ni Mary. Biro mo, papakasalan niya yung isang babae na buntis na hindi naman siya ang nakabuntis. Pero hindi nag-retaliate si Joseph. Pambihira naman, papakasalan. Wala siyang sinabing gano'n. May nabasa po ba kayo? Hindi siya umimik. Hindi siya nag-ingay. No? Kaya buti na lang wala pang Facebook noon, ano? Oo, baka ang iisipin na hindi, magpo-post si Joseph dyan, ang nakalagay, nagagaganon yung bibig. Hindi. Wala siyang reaction na pangit. Wala siyang reaction na negative. Wala siyang sinabi talaga. Amen. Hindi siya nagreklamo. But his faith was so deep in God. That's why God blessed him. Nakakamangha, di po ba? Nakakabilib. Tahimik pero ang lalim ng faith niya. Kasi masunurin siya. Pero madalas, pag sinabi mo pero madalas, nakikipag-usap din siya sa mga anghel. No, yung guardian angel niya sa Israel. Dahil tahimik siya, malalim siya. Kaya tulad ni Joseph, pagka po meron tayong pinagdadaanan, tumahimik lang po tayo. At sa Diyos natin dalhin yung ating issue. Binabalibag tayo ng mga pangit, sinasabi sa'yo yung mga hindi mo ginawa, at kahit isipin hindi mo magagawa, manahimik lang tayo. Amen? Do not underestimate the power of silence. Yung totoong mayaman, minsan hindi natin ma-recognize sa dalawang tao. Alam mo, nakita mo yan, nakatayo. Hindi mo alam kung sino dyan yung mayaman. Bakit? Minsan kung sino pa yung hindi mayaman, kung todo, na kumpleto, no? Yung mga suot niya, no? Mga alahas, yung make-up, isa sobrang parang sinampal na, parang sinasabing marami siyang make-up. Amen po ba? Pero hindi talaga siya yung totoong mayaman. Kasi minsan, nagpapakitang tao lang. Ang totoong kapangyarihan ay nakakapagtago sa katahimikan. Pero alam niyo po, hindi natin sila dapat husgahan. Dahil ito ay makapangyarihan sa pagiging tahimik. Sabi po sa Biblia, sa 1 Thessalonians 4:11-12, ito po ay para sa atin. Pagsumikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain, at magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito, kayo ay igagalang ng mga hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Amen. Kaya sabi po sa 1 Timothy 2:11 para sa ating mga babae. Ang mga babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpapasakit. Amen. Sa tatlong bagay, why we need to be kept silent. Una, nalalayo tayo sa kapahamakan, nalalayo tayo sa problema kung tayo ay nananahimik. Pangalawa, nagiging malakas ka, nagiging matatag ka pagka ikaw ay tahimik. At pangatlo,
magandang minsan na tayo maging tahimik kasi mas lalo tayo napapalapit sa Diyos. Amen. May nakuha po ba kayo? So sometimes we need to keep silent. Hindi sa lahat din naman ng pagkakataon. Amen po. Kaya kung gusto natin na tingnan tayo ng tao, hindi sa kanyang sukatan, kundi sa salita ng Panginoon. May pagkakataon kailangan nating manahimik. Amen? Shall we close our eyes? Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi kanina, mas laging closer tayo sa Lord pagka tayo nananahimik. So, ibig sabihin, hinihintay natin yung word ng Panginoon. Tinitingnan natin, hinihintay natin yung revelation ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, hihintayin natin ang Diyos. Pagbulay-bulayan natin. Tatlo lang yan eh. Hindi mo na siya makakalimutan. Hindi pala sa lahat ng pagkakataon kailangan kong ibukas ang aking mga bibig magsalita. Sometimes being quiet is the best and the safe place for us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So kung may problema ka ngayon, na kahit hindi mo sabihin sa Panginoon, may dinadala ka, sabihin mo sa Panginoon sa oras na ito. God is listening. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige ba, usapin natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At alam mo, pagka na-overcome yan, nakasama ang Panginoon, makadadagdag sa pag-share mo ng kabutihan ng Panginoon of how you overcome troubles and tests of your life.
was amazed at what I've done. But His goodness and mercy and the power of the love. His goodness and mercy and the power of the love. But His goodness and mercy and the power of the love. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence me. Jesus, my Jesus, make the darkness tremble. Jesus, was amazed at what I've done. But His goodness and mercy and the power of the love. But His goodness and mercy and the power of the love. Goodness and mercy and the power of the love. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin tayo, Diyos. Dahil sa aming pananahimik, Panginoon, hindi man namin nakikita, gumagawa ka, O Diyos. Thank you, Jesus. Hindi man namin nararamdaman, Panginoon, nakikita namin yung pagkilos mo sa amin. Yes, Lord, there's a test na kailangan namin ipasa, Panginoon. And the only secret to pass the test, Panginoon, sometimes we need to be silent para marinig namin, Panginoon, ang boses mo. So that your revelation into your word, O God,
po, I was blessed today. Amen? Sino po yung na-bless? Sa iyong katahimikan, pakihawak mo kamay ng iyong katabi. Silently, let's pray to one another. Sino sa inyo naramdaman nyo, lumakas kayo ngayong umaga? Palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige o. Sige, 5 minutes to. Palakpak sa Panginoon. Dapat ipangkay ang pangalan na ito. Lord, Hallelujah. Sabihin ko sa Lord, I'm alive to tell my story. Yes. The best story of all time. Isa sa ating katahimikan na natin natatanggap. Ang the best na ginagawa ng Panginoon. I remember si Elias, maybe si Elias na yun, at worried siya, much anxiety, depressed si Elias noong time na yun. Sabi nga niya, gusto niya nang mamatay. Alam niyo, ginawa ng Panginoon, dinala siya ni Lord sa isang quiet place, sa isang lihim. At ang sabi ng Biblia, pinatulog siya na matahimik at kumain. At pagbagot niya, muli siyang lumakas. And sometimes, kailangan mo lang manahimik para yung mga worries mo, yung mga anxiety mo mawala sa buhay. Amen? Kailangan mo lang maghintay ng order sa iyo ng Panginoon. Salamat, natutunan natin mag-ingay, pero the best pala yung pananahimik minsan. Amen? Sino yung natutunan ito ngayong umagang ito? In Jesus' name. Diyos, mag-ingat sa inyo, magpala sa inyo, lahat ng gagawin nyo. The Lord will keep you, the Lord will bless you, and keep His eyes on you.
Sa buong sangligang ito, siyang mag-iingat sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, ang lalay magsabi na Amen. Kaya kahit si Lord, may silent feels siya, di ba? Kaya habang nananahimik si Lord, minsan hindi natin nakukuha yung mensahe niya kasi maingay tayo. So, ang mga lalaki kailan nananahimik? Hindi, minsan tulog, maingay din eh. Okay, merong take away kayo ngayong umagang ito? Yan, sige. Sa lahat ng mga igsoon, mga kaapsat, mga kaibigan natin dito, kapamilya sa LFC-IPS, sa online, all the blessings of God intended you today. Receive all the blessings, and God be with you in Jesus' name. Amen. So go to your respective